Noong araw na iyon, naging 18 si Yiwo. Tuwang-tuwa ang buong pamilya para sa kanya. Nilagyan nila ng korona si Yiwo at ginawang birthday cake ang binata. Tinanong ng ama kung ano ang wish ni Yiwo ngayong taon. Matamis na ngumiti ang binata at sinabing sikreto. Nang makita ang kanyang kuya sa pagbibiro ng sikreto, agad na niyakap ni Yunfei ang kanyang kuya at hinimok itong pilitin para sabihin kung ano ang wish. Hiniling ng kanilang mga magulang kay Yunfei na itigil na iyon at hinimok ang kanyang kuya na nagsisimula ng lumaki. Sa wakas, sinabi ni Yuwo na ang kanyang hiling ay ang kanilang pamilya ay patuloy na maging masaya tulad ng ngayon. Ngunit nang biglang magsalita si Yuwo, isang pulang ilaw ang bumungad sa kanilang bahay. Isang malaking pagsabog ang naganap, at naakit niya ang buong pamilya na nahulog mula sa kanilang apartment building. Napaungol na lamang si Yuwo, sinusubukang sunggaban ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya na nahulog mula sa gusali. Biglang lumitaw ang isang napakalaking halimaw sa harap ni Yuwo. Dahil dito, umungol sa takot ang 18 taong gulang na binata hanggang sa natauhan siya at nagising sa panaginip. Ang buong pangyayari na ngayon lang naranasan ni Yuwo ay isang bangungot na naranasan niya nang makatulog siya sa klase at binangungot siya. Napatitig ang buong klase kay Yuwo, dahil kakasigaw lang ng guro sa harapan ng klase ay nagalit, dahil hindi pinapansin ang kanyang lesson. Iritadong tanong niya, naiinip ba si Yuwo sa history class niya kaya inaantok ang binata? O naiintindihan na niya lahat? Tinanong kaagad ng guro si Yuwo, ano ang katandaan ng Earth? Napakamot ng ulo si Yuwo, pagkatapos ay humingi ng paumanhin sa pagkakatulog sa klase. Hindi maipaliwanag ni Yuwo. Late na kasi siyang nag-aral kagabi kaya hindi sinasadyang nakatulog siya kanina. Ngunit nang gustong ipaliwanag ng binatang ito ang edad ng Earth, agad siyang pinigilan ng guro at sinabihan si Yuwo na tumayo sa likuran ng klase sa huli. Kinailangan ni Yuwo na sundin ang utos ng kanyang guro na nakatuon sa plano. Naalala lang ng guro na si Yuwo ay panatiko sa pag-aaral. Kaya sa halip na mawalan ng mukha, sinabihan niya si Yuwo na tumayo sa likod ng saga. Pagkatapos ay pinindot ng guro ang ilang mga pindutan sa kanyang mesa at isang medyo malaking lupa ang lumitaw ang hugis na hologram pagkatapos magbago ang hugis ng lupa sa mundo. Ipinaliwanag ng guro na ito ay katandaan ng Earth. Sa taong 2036 biglang nagkaroon ng kaguluhan sa espasyo at oras. Ginawa nito ang buong mundo ng paglalaro na nagpapagatong sa puno ng panganib at pagkakataon. Kaya tinawag itong lupa sa lahat ng edad ng mga susunod na henerasyon. At ito rin ang kanilang kasalukuyang panahon. Ipinaliwanag din ng guro na bukod sa mga halimaw na random na dumarating, ang mga tao ay mayroon ding mga antas na maaring tumaas at ang kakayahang bumuo ng iba't ibang mga trabaho at kasanayan pagkatapos makaranas ng mga taon ng paunang sakuna. Ang 5 pangunahing alyansa ay sa wakas ay nasugpo ang mga halimaw at nagtatag ng isang bagong kaayusan sa mundo. Makikinig ka sa lahat ng material mula sa likod ng silid-aralan. Alam ng binata na ito na sa panahong ito na puno ng panganib at hindi alam ang bawat isa ay sabik na mapabuti ang kanilang antas, ngunit hindi mapataas ni Yuwo ang antas kahit na matapos ang maraming taon pagkatapos ng paaralan ay kinidnap si Yuwo ni Liu Feng at ng kanyang mga barkada. Akala nila si Yuwo ay tanga at sinabihan ang binata na bayaran ang security deposit. Sinagot ni Yuwo na noong nakaraan ay pinrotektahan niya si Louis Feng noong siya ay binubuli ng mga elder. Hindi niya akalain na si Liu Feng na pala ang hihingi sa kanya ng protection money para sagutin ni Yuwo. Nang walang paligoy-ligoy pa, agad na hinampas ni Liu Feng ang tiyan ng binata at sinabing noong mga oras na iyon ay bulag na ito at sinabing. Sa oras na iyon siya ay bulag at sinabi iyon. Akala niya ay sinundan niya ang isang henyong level 3 na martial artist noong una siyang pumasok sa paaralan nang hindi inaasahan. Pagkatapos pumasok sa paaralan sa loob ng 2 taon, si Liu Feng ay umabante na sa level 5, ngunit si Yuwo ay nasa level 3 pa rin na walang pakiramdam. Hinampas ni Liu Feng ang ulo ni Yuwo sa lupa. Sinabi pa ni Liu Feng na si Yuwo ay basura na hindi makapag-level ng mabuti. Patuloy na binugbog ni Liu Feng si Yuwo. Habang sinasabi ang bawat masamang bagay habang lumalala ang kalagayan, dumating ang nakababatang kapatid na babae, Yuwo na si Yunfei, at agad na sinipa si Liu Feng sa mukha. Hindi sila tinanggap ng babae, binugbog ng kanyang nakatatandang kapatid, nakita si Liu Feng na naitinapon sa malayo, nataranta ang dalawa niyang kasama. Natakot sila sa pagkakaroon ng isang Yunfei, na umabot na sa level 7, kahit na siya ay 16 na taong gulang pa lamang,
Mas natakot sila nang makarinig ang mga chismis na si Yunfei ay natalo ang isang level 10 na monster mag-isa sa level 7 na may isang fierce face. Nagdemand si Fei na magsiyalis sila sa harapan niya na may mga takot sa mukha. Nagtakbuhan ang mga delinkwente ng school palayo sa magkapatid. Ganoon pa man, kinukutya pa rin ng isa sa kanila ang pagsasabing, ang binatang walang magawa kundi ang magtago sa likod ng kapatid, at binata pa naman siya. Pagkaalis ng mga delinkwente, nilapitan ni Yuho si Yunfei ang kanyang nakatatandang kapatid ay humingi ng paumanhin sa kanyang pagdating ng huli. Hiniling din ng dalaga sa kanyang kuya na huwag pansinin ang mga delinkwenteng yun. Sigurado si Yunfei na magiging mahusay na manlalaban ang kanyang kuya. Hinaplos ni Yuho ang ulo ng kanyang nakababatang kapatid na babae at hiniling na bumaba ang babae. Kumpiyansa si Yuho na magiging malakas siya sa lalong madaling panahon at hindi madaling sumuko, kahit na sinabi niya yon sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Alam ni Yuho na totoo ang sinabi ni Liu Feng. Siya ay talagang basura na hindi makapag-level up. Sinuri pa ng binatang ito ang impormasyon mula sa panahon ng kalamidad hanggang sa kasalukuyan, at hindi kailanman nagkaroon ng sitwasyong ganon kung saan ang antas ng isang tao ay hindi may taas tulad ng kanyang katunggali sa lahat ng mga taon na ito. Habang naglalakad pa uwi kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae, tanong ni Yuho sa kanyang sarili. Siya lang ba ang basura sa kanila? Pag-uwi niya, makakatanggap siya birthday surprise mula sa kanyang pamilya, ngunit mukhang hindi masaya ang binatang ito. Napupuno siya ng pag-aalala ng maalala ang panaginip niya kanina sa school para pigilan ang pangarap niya na matupad. Aanyayahan niya ang kanyang pamilya na kumain ng inihaw na isda sa paborito nilang restaurant sa Cavern Restaurant. Noong una, nagrereklamo ang ina dahil marami siyang niluto. Ngunit pilit siyang kinukumbinsi ng asawa sa pagsasabing maaaring itabi ang pagkain sa bahay. Ang mahalaga ay matupad niya ang kaligayahan bilang kanyang kaarawan ngayon. Sa madaling sabi, ng gabing yun, ang pamilya ay umalis sa restaurant na busog ang sikmura at kontento ang puso. Silang lahat ay mukhang masaya, lalo si Yuho na walang nangyari sa pamilya niya. Ngunit biglang may naganap na malaking pagsabog sa likuran nila. Mabilis na niyakap ng ama ang katawan ng lahat ng miyembro ng kanyang pamilya. Sa oras na ito, tumingin si Yuho sa pinanggalingan ng pagsabog at nakitang may isang napakadilim na lagusan na lumitaw sa likuran nila. Nagtakbuhan ang bawat isa sa lugar dahil alam nilang maya-maya ay may lalabas na halimaw mula sa lagusan. Tamang-tama, isang higanteng halimaw na gagamba ang lumitaw mula sa tarangkahan. Lalong nagpanik ang bawat isa at nagmamadaling tumakas. Hindi nila inaasahan na may lalabas na halimaw sa lagusan sa isang safe zone. Tulad ngayon, hindi na lang nakatakas ang pamilya sa presensya ng halimaw dahil nakulong na sila sa harap mismo ng mabangis na halimaw. Dahil doon, lumapit ang ama upang labanan ang mga halimaw bago sinabihan ng ama ang kanyang dalawang anak na tumakas upang iligtas ang kanilang mga sarili kasama ang kanilang ina ng buong pananalig. Sa pagtitiwala, tumalon ang ama patungo sa halimaw at inatake ito ng mga kamaong puno ng lakas. Kahit nasa level 10 pa lang ang ama, hindi siya papayag na maharap ang kanyang pamilya. Sinubukan muli ng ama na atikihin ang halimaw, ngunit ang halimaw na gagamba ay nakaiwas at umatake pabalik gamit ang putik at mga braso ng halimaw na kasing tales ng mga sibat. Inihagis ang katawan ng ama at dahil dito nagpanik ang ina. Hiniling ng may sapat na gulang na babae ang kanyang anak na umalis. Habang tumatakbo siya upang tulungan ang kanyang asawa, ngunit mas malala ang sinapit ng ina. Agad siyang tinamaan ng malaking braso ng halimaw at sa nakakakilabot na boses. Sinabi ng halimaw na kakainin niya ang kanyang ina mamaya ayon sa kanya. Mas gaganda ang pakiramdam ng isang level 10 human fighter kapag halos salakayin ng napakalaking braso ang kanyang ama, si Ian Wei. Agad na nagpaputok ng palaso at hinamon ng halimaw na labanan siya. Sa halip na labanan ang kanyang ama nang hindi nagsasalita, agad na inatake ng halimaw si Yunfei, na mukhang problemado. Ganun pa man, tumanggi pa rin si Yunfei at sinabihan ang kanyang kuya na kunin ang kanilang mga magulang. Habang pinipigilan nito ang halimaw, nataranta si Yuho kaya hindi siya makagalaw. Napagtanto ng binatang ito na nagkatotoo ang kanyang bangungot. Dahil dito napagtanto ng binata na ang kanyang bangungot ay nagkaroon ng isang kritikal na sandali na tulad nito. Maaari lamang siyang tumayo habang nanginginig ang kanyang katawan, napagtanto na hindi niya posibleng maipanalo ang laban sa isang halimaw na nasa level 15, samantalang siya ay nasa level 3 lamang. Biglang, ang halimaw na sinaksak ang katawan ni Yunfei na naging sanhi ng ang babae na mahulog sa isang putok. Nagtamo ng malaking sugat sa braso niya.
Lumapit ang halimaw kay Yunfei at sinabing ang dalaga ang dapat niyang maging pagkain. Ayon sa kanya, magiging maganda ang pakiramdam ng katawan ng isang dalaga kapag naging kritikal ang sitwasyon. Sa sobrang takot ni Yunfei ay hindi makagalaw ang kanyang katawan. Muntik na naman siyang matamaan ng atake ng halimaw. Pero buti na lang at dumating ang kanyang kuya upang harangin ang pag-atake ng halimaw gamit ang kanyang katawan. Hiniling ni Yuwo sa kanyang nakababatang kapatid na babae na umalis kaagad sa lugar na yon. Dahil hindi na niya mapigilan ang halimaw. Iginiit ni Yuwo na kahit na kailangan niyang maging pagkain ng halimaw, kahit papaano ay maaari siyang maging kapaki-pakinabang sa kanyang pamilya. Biglang inatake ng halimaw si Yuwo sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanya sa likod, kahit na siya ay nasa napakasamang kalagayan, hiniling pa rin ni Yuwo sa kanyang nakababatang kapatid na babae na agad na tumakas upang iligtas ang kanyang sarili. Sa pagkakataong ito si Yunfei, sinunod ang sinabi ng kanyang kapatid at tumakbo para sa kanyang buhay. Siya ay isang mabuting tao para sa kanyang buhay. Sa kritikal na kondisyon, umaasa si Yuwo na siya ay sapat na malakas upang wala sa mga ito ang nangyari sa kanyang desperadong kalagayan. Umaasa pa rin ang binatang ito na mapapabuti pa ang kanyang antas. Sa totoo lang, hindi niya ito tinanggap dahil hindi naman mapataas ang level niya at mahina siya. Unti-unting naglaho ang kamalayan ng binata. Tawa ng tawa ang halimaw nang mapagtanto na isang level 3 na trashman ang nang-ahas na hominin siya. Gayunpaman, lumilitaw ang system at inaabisuhan ang host. Ang mga naipon na X-point ay umabot na sa pamantayan at na-activate na iyon habang nawawala ng kakayahang lumipat ang host. Random na pipili ang system ng king account sa ngalan ng host. Ang sistema ay pumili ng isang hari at pulang baluti na mukhang nakakatakot. Samantala, sa kabilang banda, sinubukan ni Yunfei na tumakas gamit ang natitirang lakas na mayroon siya. Patuloy na humingi ng tawad ang dalaga sa puso niya para sa kuya niya. Dahil hindi niya magawang tulungan ang kuya niya. Ngunit sa kasamaang palad, nagawang harangin ng halimaw ang dinadaanan ng dalaga. Ibinunyag ng babaeng ito na maghihiganti siya sa kanyang kapatid, kaya tumakbo si Yunfei para salakayin ang halimaw nang bigla siyang isang binata ang lumabas. Upang salakayin ang halimaw nang biglang may boses ng isang lalaki na mahigpit na humiling sa kanya na umiwas. Pagkatapos ay kasing bilis ng kidlat, sumugod si Yuwo ng may napakalaking enerhiya upang salakayin ang halimaw sa isang pag-atake lamang. Ang napakalaki ng katawan ng halimaw ay tumama ito sa dingding. Tiningnan ni Yunfei ang figura sa harapan niya at napagtanto na ang lalaking puno ng nakakatakot na enerhiya ay ang kanyang kuya. Si Yuwo ay bumalik na sa kanyang katinoan na may napakalaking enerhiya. Hiniling ng binata sa kanyang nakababatang kapatid na babae na umalis. Habang nakikipaglaban siya sa mga halimaw. Hindi nagtagal ay bumangon muli ang halimaw mula sa tumpok ng mga gusali at muling inatake si Yuwo. Ayon sa kanya, hindi magtagumpay ang isang level 3 trash human sa pag-atake sa kanya, kaya determinado siyang talunin ang isang Yuwo. Siyempre, hindi na natiling bayulente ang binatang ito. Agad siyang lumikha ng isang napakalaking espada mula sa kanyang bagong nahanap na enerhiya, pagkatapos ay inatake ang halimaw gamit ang enerhiyang kidlat na inilabas ng kanyang espada. Ang pag-atake ay sapat na malakas upang mabali ang ilang mga braso ng spider monster. Hindi inaasahan ng halimaw ang lalaking nasa harapan niya, isang level 3 fighter na makakayanan ng isang malaking pag-atake sa kanya. Gayunpaman, nang umatras siya saglit, biglang samuka ng dugo si Yuwo. Naghinala si Yuwo na ang pambihirang kapangyarihang ito ay hindi maaabot ng kanyang katawan. Dahil sa mga sandaling ito ay tila hindi makayanin ng kanyang katawan ang kapangyarihan ng kanyang katawan. Hanggang sa naramdaman niyang nahahati na ito sa dalawa, pagkakita sa kalaban nito na naitulak ng ganoon, natawa ang halimaw sa kasiyahan. Siya ay natawa sa isang Yuwo na mahina ang katawan, na kung saan ay hindi maaaring gamitin ang gayong kahusay na lakas ng labanan. Sa kanyang palagay, tiyak na sasabog ang katawan ni Yuwo sa kanyang puso. Kukumpirmahin ang mga salita ng halimaw dahil halos wala na ang kanyang HP. At ngayon ang kanyang HP ay nalock ng gininto ang transformation energy. Kaya't kailangan niyang mabilis na talunin ang halimaw bago maubos ang kanyang transformation energy. Kung hindi ay mamamatay siya. Naglakad ang halimaw na gagamba sa ibang direksyon. Habang sinasabi ang basurang iyon na tulad niya na walang interes sa kanya at nag-aaksaya lamang ng kanyang oras, kahit na tinulungan siya ni Master King na buksan ang portal ng safe zone, kaya kailangan niyang magmadali upang kainin ang ilang mas mataas na antas ng mga mandirigma.
Nang makitang tatakas na ang kanyang kalaban, agad na lumikha si Yuo ng medyo malaking bilog ng apoy sa paligid nila. Hiniling ni Yuo sa nilalang na huminto at pumunta sa impyerno sandali. Nagulat ang halimaw nang makita si Yuo na bumuhos ng napakasiglang pagbabago sa itsura, ngunit biglang dumating ang isang grupo ng mga gwardya upang salakayin ang halimaw. Hiniling ni Yuo sa tropa ng gwardya na mag-ingat at huwag direktang lumapit sa mga halimaw dahil baka direktang kumatok ang mga halimaw. Ngunit ang ilan sa mga gwardya ay nagpumilit dahil inakala nilang walang paraan na maraming tao ang idadamay ng isang halimaw lamang. Hiniling nila kay Yuo na umalis sa lugar na iyon dahil bilang level 3 fighter, iniistorbo lang niya ang kanilang trabaho. Lahat ng miyembro ng guard squad ay nakadama ng tiwala na kaya nilang talunin ang halimaw na gagamba. Bukod doon, 30% na lang ang natitira sa HP ng halimaw, ngunit hindi ganoon ang iniisip ng halimaw. Mabilis siyang nag-deploy ng lambat mula sa ilalim ng lupa para atikihin ang buong guard squad. Sa maikling panahon, ang buong puwersa ng Guardia ay nahuli at hindi nakatakas sa sapot ng gagamba. Ang halimaw na gagamba ay tumawa ng may kasiyahan dahil nakakuha ito ng maraming biktima. Sinasabi ng halimaw na ito ang dahilan kung bakit madaling talunin ang tao. Hindi nila masasabi kung gaano kataas ang kanilang mga kalaban hanggang sa madaling talunin. Pagkatapos noon, na-absorb ng halimaw ang lahat ng EXP mula sa mga tropang guard. Habang si Yuo Aay nagpanik nang makitang nakuha ng halimaw ang buong guard squad. At saka, nang makita niyang tumaas agad ng 3 level ang halimaw matapos ma-absorb ang lahat ng EXP ng mga guard na may mas mataas na lakas, lumapit ang halimaw na gagamba. Hinarap ng halimaw si Yuo at sinabing oras na ng binata ang mamatay, at siya naman ang agad na inatake ng halimaw na gagamba. Si Yuo napakalakas. Kahit na kayang tiisin ni Yuo, tila hindi niya kayang tiisin ang pag-atake ng halimaw. Sinabi ng halimaw na wala siyang pakialam kung talunin ang isang mas mababang tao tulad niya. Gagawin niya hanggat maaaring tumaas ang antas, ang hindi makalupaing pag-alog na pagbabago ay magaganap kaya habang patuloy na umaatake, kay Yuo, nagpa siya ang halimaw na maglaro kung paano pumatay at pagkatapos ay kumain. Lalong hindi nakayanin ni Yuo ang mga pag-atake ng halimaw. Napagtanto ni Yuo na ang lakas ng halimaw ay tumaas ng husto. Bago ang binata na ito ay nataranta at nagtanong kung ano ang dapat niyang gawin. Dahil ang kanyang enerhiya ay halos wala na. Muling tinawanan ng halimaw na gagamba si Yuo na mukhang desperado na. Tinanong ng halimaw kung saan galing ang fighting spirit ni Yuo kanina. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natapon ang katawan ni Yuo. Dahil hindi na niya nakayanan ang pag-atake ng halimaw. Sa puntong ito, sinabi ng halimaw na sa tingin niya ay basura siya. Napatayo muli si Yuo at seryoso ang mukha, sinabing sa loob ng 3 taon ay palagi siyang pinagtatawanan at iniinsulto ng maraming tao. Dahil hindi umaangat ang kanyang antas. Ngayon ay ipapakita niya kung anong uri ng lakas ng tao ang itinuturing ng halimaw na basura siya. Nag-activate si Yuo ng mas malaking pag-atake gamit ang kanyang espada. Isang malaking apoy ang lumitaw, na lumikha ng isang bagyo na nakapalibot sa halimaw. Ang higanting halimaw ay umungal ng napakalakas, habang ang katawan nito ay inihaw ng mahiwagang apoy. Napagtanto ng halimaw na ang pahayag ng apoy ay hindi ordinaryong apoy, dahil sa katunayan, ang apoy na iyon ay naglalaman ng pinakamataas na tulan ng isang makapangyarihang hari. Nagulat ang halimaw at tinanong kung sino si Yuo. Bakit siya nakagawa ng ganoon kalakas na pag-atake? Ngunit bago pa makasagot ang halimaw, ang buong katawan nito ay nasunog na sa pag-atake ni Yuo. Hindi nagtagal pagkatapos lumitaw ang system, inaalam na matagumpay na natalo ni Yuo ang Ghost IDM at Spider Monster hanggang sa nakuha niya ang 20,000 EXP na puntos. Ngunit biglang nahulog si Yuo na halos himatayin. Tunay na umabot na sa limitasyon ang katawan ng binatang ito, ngunit masaya siya dahil nagawa niyang talunin ang halimaw nang susubukan niyang kunin ang nahulog na gamit. Dahan-daang pumikit ang mga mata niya dahil sa sobrang hina ng katawan niya. Inabisuhan ng system na si Yuo ay nagtagumpay sa pagkuha ng lahat ng mga drop item mula sa Spider Monster, ngunit dahil ang mga pinsala sa katawan ng binatang ito ay masyadong malala, ang 10,000 X points ay automatiko sa nakaraan. Na-convert upang ayusin ang katawan at ang natitirang mga puntos ng X ay 10,000 puntos. Automatikong inayos ng system ang katawan ni Yuo hanggang sa gumaling ng 100% nang napakabilis ang kalusugan ng binata. Iminulat ni Yuo ang kanyang mga mata at laking gulat niya nang mapagtantong wala siya sa kanyang sariling sistema.
Nagtaka ang binata kung nasaan siya at anong lugar iyon. Dahil ang lugar na iyon ay eksaktong katulad ng malawak na espasyo ng kalawakan. Napuno ito ng mga planeta at bituin at mga bagay. Hindi niya naintindihan. Ipinapalim ng system na mula noong global field conversion, ang bawat manlalaro ay may kanya-kanyang system.